wala pong nangyayari sa kaso sa loob ng 2 taon. So yan po ang isa sa objective ng ating protesta ngayon. Pangalawa po na layunin ito ay kondinahin ng polis, DILG, si John Vic Rimulya, dahil po doon sa marahas na hakbang na ginawa ng mga kapulisan noong September 21 sa Mindiola. Tandaan po natin, lihitimo ang protesta, lihitimo po ang isyu na dala-dala. Usapin ito ng laban sa korupsyon at napakatindi, karumal-dumal, sistematikong pagnanakaw sa buwis natin. Biktima ho tayong lahat dito. Tayo po ang pinagnakawan. Ang ginawa ng kapulisan, walang habas na nanakit, na malo, na bugbog. Maraming sinaktan, no, noong September 21. Illegal na mga inaresto, mga bystanders. Imagine, kulang-kulang 100 na minors ang kanilang basta na lamang pinagdadampot. At dahil gumamit sila ng baril, huwag nilang itangke, kitang-kita pa sa mga video, yung mga SWAT may hawak na naka-full battle gear. At meron po tayong narinig na putukan habang hinahabol nila ang mga ralista. At biktima nga dito si Eric Saber, na isang construction worker na walang kinalaman sa rally. Uuwi lang galing sa trabaho, tatawid sa kabila sa rekto para umuwi kasi siya po ay taga-Balot Tondo. Malamang sasakay siya ng jeep papuntang Divisoria, saka po siya pupunta ng Balot Tondo. Siya po ang naging isang casualty sa pamamaril ng kapulisan. Kaya itong si John Vic Rimulya at ang Manila Police District, itong si Isko Moreno, lahat po sila ay pinagtatakpan yung criminal accountability ng mga kapulisan na ito. So kaya po, kasama yan sa mahabang track record ng mga kapulisan. Hanggang ngayon hindi pa po na-address yung 72 na pinatay ng mga leader at organizer sa hanay namin. Hanggang ngayon, hindi po pang nananagot sa Blood Day Sunday. So ang pagkiluso ngayong araw ay laban sa pasismo mismo ng gobyerno sa pangunguna ni Bongbong Marcos at ang paghahanap ng justisya sa lahat ng biktima ng pamamaslang. At ang nakakalungkot at nakakagalit sa lahat ay humantong pa ito sa pamamaslang. Siya po ay nabaril noong September 21 mismo sa rally. Construction worker siya. Nakausap na natin ang pamilya, construction worker, galing sa trabaho. Pauwi po siya ng Balot Tondo. Nabaril, well, dinidinayo ng pulis. Pero kami, ang tingin namin, nabaril ng pulis kasi noong time na yun, nangahabol ng mga realista at nagpapakutok ng mga pulis. Yung iba nakasigilyan. Wala naman yung baril ang mga realista eh. Ang hawak lang namin placards at saka sumisigaw. So ang may mga baril na nakikita natin, no other than the SWAT, Philippine National Police. Kaya sila po ang may kagagawa ng pagkamatay ni Eric Saber. Ano ba yung nasa video? Ano ba yung nasa video na kumakalat na bumulagta? Opo, siya po yun. Yung nakatalikod na tumatawid, tapos bigla nilang siya po si Eric Saber. Ako po si Jerome Adonis, Kilusang Mayo Uno Chairperson.